Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ngayon ay hahayo upang magbahagi ng salita ng Diyos sa mga tao. Araw na Sabado ngayon po. Laging kalikasan ko na po na yung araw na Sabado, nagbabahagi ako, nagsishare ako tungkol po sa salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ang ginagamit pong Biblia, yung poimen, kung tawagin nila. Ito po, poimen, ang Biblia ng mga pastor. Kailangan ng isang tao, kailangan niya po yung salitang pananampalataya. Kasi po yun ang susi. Yun ang kanyang sandata. Pagdating ng ating Panginoong Yesus, yung kanyang pananampalataya, ang kanyang sandata, gaya na nakasulat po sa Kolosas ay Lucas 18:8. Na kung saan sinabi ng Panginoong Yesus, siya ibabalik dito sa mundo natin. At sa kanyang pagbabalik, ang kanyang hahanapin, yung pananampalataya ng tao. Hindi siya maghahanap ng kung ano-ano. Kundi sabi niya, sa pagbabalik ko, may madatnan pa kaya akong tao, may pananampalataya. Kaya yung pananampalataya ngayon, yun ang hinahanap ni Jesus sa buhay ng tao. Sa kanyang pagbabalik, yun din ang sasabihin natin sa kanya kung ang ating pananampalataya ay ayon sa kanyang turo at aral mismo ng Panginoong Yesus. Kasi ganito yon. Kung nananampalataya ka kay Yesus, kailangan lahat ng turo at aral ni Yesus, yun ang inyong sasampalatayanan. Hindi kayo pwede sumampalataya sa iba. Kailangan yung turo at aral lamang ng ating Panginoong Yesus. Ano po? Yun ang magdadala sa atin sa tamang pananampalataya. Pagdating ni Jesus, pwede mong masasabi, opo, may pananampalataya ako, sabi mo sa kanya. Paano na lang yung pananampalataya mo? Iba pala ang narinig mo, napag-aralan mo. O, hindi, naloko na. Kailangan yung turo ni Jesus at yung turo ng kanyang mga apostol na nakasulat sa Biblia. Kasi yung mga apostol sa Biblia na nakasulat, sila yung nagpatuloy sa kanyang ministeryo. No? Silang nagpatuloy. Kaya hanggat hindi babalik ang ating Panginoong Yesus ay patuloy pang umiiral yung kanilang turo at aral ayon sa Poimen Bible, ang Biblia ng mga pastor na ating gagamitin ngayon. Sige po, ayo tayo ngayon. Pero bago tayo ayo, mananalangin tayo. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, samahan mo po kami sa aking paghahayo ngayon, o Diyos. Ganon din ang mga taong aking mababaginan ng iyong salita. Buksan ng puso nila, kaisipan. Kung sakali man po, ikaw lang po nakakasiyasat ng puso at isip ng tao. Kung wala po sa hayo ng kanyang pananampalataya, ayusin mo po, Panginoon Diyos, sapagkat hindi mo po gusto ng mga tao ay mapahamak, kundi ang gusto mo, ang tao ay maligtas. Salamat po. Ang kaligtasan ay nasa tawang aral. Po. Salamat po. Okay, alis tayo. Okay, lalabas na po tayo, Sasalamin na ako. Mahirap pang wala salamin. Palabas na tayo, Tapos ka na dyan. Ayan. Dito tayo ngayon, sa ating okay, tayo. Mahirap na. Ang tatagulan Okay. Yan, dyan po kami. Yan, alas 9:30 a.m. Lakad na po tayo, Kaya yun nga po yung nakalagay sa Biblia, na kung saan pagdating ng panahon, lahat ng tao po mamamatay dito sa lupa. Ngayon, kung sakali, alimbawa, dumating si Jesus, meron naman siyang madadatnan na tao dito sa lupa. Meron siyang dadatnan.
So, hindi lahat mamamatay. Pero lahat ahatulan. Maging patay man o buhay, ahatulan po sila ng Diyos pagdating ng araw. Kasi nakalagay po naman sa Biblia yan na mayroong paghatol sa lahat ng ginawa ng tao, masama man o mabuti, sa iharap sa hukuman ng Diyos. Doon niya pagsusulit ang lahat ng ginawa niya, masama man o mabuti. Ano po? Wala tayong magagawa. Yun po nakasulat eh. Sige. Lakad pa rin tayo. Habang naglalakad, parang nag-exercise na rin po tayo. Bakit? Exercise ito eh. Exercise ito. Sige, may babasahin lang ako. Ilalagay lang natin tong video, ano? Ayan, sandali, ano? Paano ba natin i-ano? Babasahin ko lang para maniwala po kayo na may paghuhukom talaga tayo, na tayo magsusulit sa Diyos, ano? Ito, babasahin ko, ano? Dito sa sulat ni San Pablo, ito, sa 14:12, sabi ni Apostol Pablo, kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Kita nyo? Magbibigay sulit talaga sa Diyos. Ayon kay Apostol Pablo. Kaya wala ho tayong ano eh, talaga. Wala tayong ligtas. Masama man ang ginawa natin, mabuti. Lahat tayo magsusulit sa Panginoon Diyos. No? Tandaan nyo po yan. Lahat ng tao magsusulit sa Diyos. Gumawa ka mabuti, gumawa ka masama, magsusulit ka rin sa Diyos. Ito. No? Nabasa natin sa kanya, no? Ito sa kasulatan sa 14:12 na Roma. E sino nagsabi ron? Si Pablo, na apostol mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya mismo may sabi. Na ano kanya sinabi? Lahat tayo magsusulit. Sabi niya, pati si Pablo, sabi niya, lahat tayo. Hindi sinabi ni Pablo, kayo lang ang magsusulit. Kundi sabi ni Pablo, lahat tayo. Kasali siya. Kaya wala tayong magagawa pagdating ng araw. Kapag ang isang tao po nagkamali siya na kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. No? Kailangan paniwala mo kay Kristo, Diyos. Anak ng Diyos si Jesus eh. Kung ang paniwala mo kay Jesus, tao, lalabas sa kanyang tatay sa langit, tao rin. Ano, naloko na. Kaya huwag kayong magpauto sa mga nanguhuto. Yan. Lakad lang tayo. Yan. Purihin ng Panginoon. Dito tayo dadaan, ano? Yan. Isa sa mabuting aral na dapat matutunan ng tao. Hi guys! Kayo na vlog! Ay walang iba, yung tamang paniniwala kay Jesus.
Kasi may kanya-kanyang paniwala tungkol kay Jesus. Kailangan na maging paniwala natin sa Panginoong Yesus yung totoo na nakasulat sa Biblia. Sino si Jesus? Sabi po sa 1:3-16. So, babasahin natin. Makikiano lang tayo, no? Ito. Yan. Meron kasing nakasulat dito sa Biblia patungkol kay Jesus. Babasahin natin dito sa poimen. Babasahin ko po, ano? Hindi ko po sulat ito. Sinulat ni Juan ito. Ito nakalagay, oh. Sa unang 1:5-20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos. O sino po yung anak ng Diyos? Walang iba kundi si Jesucristo. At binigyan niya tayo ng pangunawa. O ano daw si Jesus? Nagbibigay ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. O, kita nyo po? Anong sabi ni Juan? Si Jesus tunay na Diyos. O, pagkatapos kukontrahin mo pa yung sinabi ni Juan, nasasabihin mo hindi tunay na Diyos si Jesus. Sino ka para labanan si Juan na lingkod ng Diyos? Yan ang ano po, yan ang malaking mali. Sabi ko nga, yun nakasulat, wag mo nang kontrahin. Wag kang gumawa na sarili mong senaryo. Bumabasa ka ng Biblia pero binabago mo yung nakasulat. Malayong-malayo na sa katotohanan ng ganyan. Kailangan po, yung tamang pananampalataya kay Jesus, yung nakasulat na nakalagay sa banal na kasulatan. Mahirap naman na pagdating ng araw, wala ka ng pagkakataon. Alam niyo po, pag namatay ka, wala ka ng pagkakataon magsisi. Kasi patay ka na eh. Patay ka na. Ang pagsisisi po, kapag tayo habang tayo nabubuhay. Yung iba naman, may tinuturo na kung anong tinuturo nila. Pag namatay ka raw, pupunta ka raw sa purgatorio. Oh. Anong sabi nila? Lilinisin ka raw sa purgatorio. Kaya kung tanong ko sino maglilinis sa purgatorio sa'yo? Oh. Sino maglilinis sa'yo sa purgatorio? Meron bang maglilinis sa purgatorio? Wala na. Purgatorio na yun eh. Ang description po nila sa purgatorio, dako ng pagdurusa. Apoy! Nakakatakot, kaibigan. Hindi po ganun ang turo ng Biblia. Okay, labas tayo rito. Ang turo ng Biblia, dito pa lang sa ibabaw ng mundo, hanggat nabubuhay po tayo, magsisi na tayo. Nung araw po, nangaral sila Pedro, sa araw ng Pentecostes, tinanong sila. May nagtanong kay Apostol Pedro. Oh. No? Meron nagtanong kay Apostol Pedro kung ano kanilang gagawin. Oh. Tignan natin yung nakasulat sa Biblia. Basahin ko po yun, na may nagtanong kay Apostol Pedro sa kanyang panahon na siya nangangaral. Dito, lalagay lang po natin. Ito, babasa po tayo. Nung araw ng Pentecostes,
si Apostol Pedro po nangaral. Ngayon tinanong siya. Ito po sa Gawa chapter 2, sabi niya ay ito. Basahin po natin ano. Ito. Sa 36, 2:36 ng Gawa. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipangako ninyo sa krus ang siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. 27. Kapag-abag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano dapat namin gawin? 38. Sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyo at talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano daw ang gagawin nila? Maliwanag ang sabi ni Pedro. Magsisi kayo. Magsisi. Ang tanong, kanino nalaman ni Pedro yung salitang magsisi? Okay, lakad tayo. Lakad lang mo tayo. Maliwanag ang sabi ni Apostol Pedro sa kanyang panahon, magsisi kayo. Upang mapatawad ang kasalanan ng tao. Pagsisisi po pala ang parahan ng Diyos para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ang pagsisisi po, pagtalikod sa kasalanan, ha? Pagtalikod. Pag sinabi mong, bawa, nabubuhay ka sa kamunduhan, tatalikuran mo na po yun. Tatalikuran mo na yon. Kasi yun ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Ano? Yun ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Kaya sinabi ni Pedro sa mga nagtanong sa kanya, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Ngayon, kanino nalaman ni Pedro na dapat magsisi ang tao para mapatawad ang kasalanan? Ito, meron po tayong babasahin dito sa Biblia kung ano naman ang kanino natutunan ni Pedro yan. Siyempre, kailangan meron tayong referensya sa Biblia. Ito po, babasa tayo. Kailangan meron tayong referensya o susundin pattern. Yung tungkol sa pagsisisi. Kaya kung mali yung pananampalataya nyo, magsisi po kayo. Ito. Sa Mateo 4:17. Magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Ano daw po yung pagsisisi ayon sa ating Panginoong Jesus? Pagtalikod sa ating mga kasalanan. Halimbawa, nabubuhay ka po dito sa mundo na kamunduan. So, anong dapat mong gawin? Una, tanggapin mo si Jesus. Pangalawa, yung kasalanan mo, huwag mo nang babalikan. Pagtalikod, sabi ni Jesus, talikuran ang inyong mga kasalanan. Yun. Kapag gano'n ang ginawa nyo po, nagiging tama ang inyong pananampalataya. Paano kung hindi gano'n? Yung iba naman nagtuturo kung anong tinuturo. Si Jesus daw tao, hindi Diyos. Sino naman nagsabi sa iyo niyan? Sipin mo, sasabihin mong hindi Diyos si Jesus? Sino nagsabi sa iyo niyan? Pagbabasahin mo ang Biblia, sinasabi naman ng Biblia, si Jesus ay Diyos. Pagkatapos gagawa ka na sarili mo senaryo. Kaya sabi ko nga po sa inyo, may nag-game sa akin.
Kung ang inyong stand, si Jesus ay tao, lalabas. Tao ang kanyang ama sa langit. Oh. Pero hindi nga po tao si Jesus eh. Ano si Jesus? Anak ng Diyos na buhay. Pag sinabing anak ng Diyos patungkol kay Jesus doon sa Mateo, sabi ng Diyos eh, anak ng Diyos. Na magtanong siya sa kanyang mga apostol. O bababa tayo rito. Ay, naglalakad po tayo. Andito tayo ngayon sa Kapulong Highway. Ano? Kapulong Highway. Okay. Lalakad po tayo. Yan. Nakatawid tayo, ano? Bababa tayo ngayon. Agdanan po kasi ito eh. Dahan-dahan lang, baka mahulog. Kaya pag mali ang aral na tinanggap mo, kaibigan, mali talaga yan. O, babasa tayo ng talata. O, para wala tayong ano, wala tayong tawag dito. Wala tayong kinakampiyan, no, pinapanigan, o kinakalaban mga reliyon. Kundi yung nakasulat lang dito. Dito po sa kasulatan, may nakasulat ng kagaya nito eh. Ito. Sa chapter 16 ng Mateo, nang magtanong si Jesus sa kanyang mga apostol, ang natanong niya sila Pedro. Ito po, Mateo 16:15. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Yun. 16. Sumagot si Simon Pedro, si Apostol Pedro po ito. Tayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Oh. Sabi ni Jesus, para sa inyo, sino ako? Maliwanag ang sagot ni Pedro. Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Kung anak ng Diyos na buhay si Jesus, ang Diyos ay Diyos, di natural ang kanyang anak, Diyos din. Pagiging anak ng Diyos. Oh. Di po ba? Tayong mga tao po, na magani mo ng tatay at nanay natin, tayo po ang bunga. Tayo yung bunga. Oh. Si Maria at si Jose, hindi naman po sila nag-honeymoon para mabuo si Jesus sa kanya sinapupunan. Oh. Bago po magpakasal, magsama, itong si Jose at Maria, bago sila magsama bilang mag-asawa, nasumpungan na po nagdadalang tao si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi po ba? Anong sabi? Nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Meron tayong ebidensya niyan. Meron tayong babasahin. Ito, lalagay lang natin. Babasa lang po tayo. Ano? Ito. Bumalik pa yung sa ano. Ayan. Kaso walang sense. Ito. Babasahin lang po natin, ano? Okay? Lagay natin dito. Okay? Yan. Ito yung pagbubuntis ni Maria. Hindi galing sa taong pagbubuntis niya si Maria. Ito po. Sa Mateo
chapter 1. Ang title nito, Isinilang si Yesu Kristo. Sa 18, ito naganap nang ipinanganak si Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at Jose ay nakatakda ng magpakasal. Opo, makikita mo yung mga mali. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Oh, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi po tao yung Espiritu Santo. Kaya si Jesus hindi rin po tao. At sinasabi ko, yung nanay tatay natin, nang sila'y mag-honeymoon, tayo naging bunga, tao. Tao kasi sila, tao tayo. Pero si Maria, hindi po nag-honeymoon kay Jose. Kaya hindi mo pwedeng ipilit na si Jesus ay tao. Eh wala naman po si milyang tao about Jesus Christ. Si Jesus po anak ng Diyos na buhay. Ayon po sa binasa natin sa Mateo chapter 16 verse 17. Ang sabi niya, para sa inyo, sino ako? Ang sagot ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pinapakaliwanag, anak ng Diyos na buhay. Amen. Oh, huwag nyo na pong babaguhin pa ang talata ng Biblia. Huwag kayong gumawa ng iba. Oh, di po ba napakaliwanag naman yung nakasulat? Ang sabi ko nga po, kailangan yung nakasulat, huwag nyo nang baguhin. Yung mga antikristo, pagkatapos nilang basahin, binabago nila yung kahulugan. Yung sarili nilang pangkahulugan, ang kanila pinandodoktrina, yung nakasulat, hindi yun. Kaya marami po silang naloloko na mga tao. Paano kung isa ka sa maloko nila? Oh. Paano kung mangyari, isa ka sa mga naloko ng mga antikristo na ito? Di kawawa ka lang. Pagka antikristo ka, wala kang pag-asa sa langit. Hindi po ba? Kasi si Jesus po magdadala sa tao sa langit. Kung lalabanan mo si Jesus, sino magdadala sa iyo? Sigurado, may magdadala si Satanas, pero hindi sa langit. Sa impyerno ka dadalhin. Ito yung nakakatakot. Dahil sa maling paniwala, mapupunta ka sa apoy ng impyerno na walang katapusan. Yung iba naman, sabi nila, ewan ko, sabi nila, meron daw nakakalaya sa impyerno. Pero wala naman silang mapakitang ebidensya na merong nasa impyerno, nakalaya sa impyerno. Sabi nila, wala. Ang Biblia, absolute po yan. Kung ano yung nakasulat, yan na po yun. Pag sinabing nasa impyerno ka nga. Hindi ka pwede lumipat sa langit. Bakit? Nasa impyerno ka na. Ba't ka palilipat? Yan. Basahin natin. Meron pong isang eksena sa Biblia na sinabi ni Jesus, yung nasa impyerno hindi na pwede lumipat sa langit. Basahin ko po. Magkikilagay lang tayo ng video. Ito, babasahin natin. Yung bang nasa impyerno, pwede bang ilipat sa langit? O yung nasa langit, pwede ba lumipat sa impyerno? Pag nasa langit ka na, lilipat ka pa ba sa impyerno? Masyadong ano yun. Pero sinasabi nila, pwede daw ilipat. Tingnan natin ang salita ni Jesus, kung pwede ngang ilipat. Meron po kasing kasaysayan sa Biblia, yung parabola sa mayaman at mahirap. Ito po. Sa Lucas 16, sa 19 po ito, hanggang 31. Ang title, ang mayaman at si Lazaro. Yan. Ito pong dalawang ito, karakter, isang mayaman at saka si Lazaro, namatay po sila. Yung araw na yun, namatay sila. Nung mamatay po sila,
itong si Lazaro ay nasa piling ni Abraham o nasa paraiso. At ito naman pong si mayaman na maramot, nandun po sa apoy ng pagdurusa. Kung meron po kayong Biblia, basahin nyo yung buong chapter 16 verse 19 hanggang 31. Ito. Ano po? Babasahin ko. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at tinilibing. Pareho pong namatay Sunod, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, mahawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y nag-iirap sa apoy na ito. Nasa impyerno po siya, nag-iirap siya sa apoy na ito, sabi niya. Ito po, tuloy. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpakasasa ka sa buhay mo noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon inaaliw siya rito. Samantalang ikaw naman ay nagduro sa riyan. Ano daw po? Yung isa nagdurusa, yung isa inaaliw. Kaya nga nasa paraiso po si Lazaro. Doon po siya inaaliw o paradise. Ano po? At yung isa naman, nasa apoy ng pagdurusa, siya ay nagdurusa. 26. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto sa paraiso, hindi makakapunta dyan. Apoy ng pagdurusa, at ang mga nariyan, apoy ng pagdurusa, ay hindi makakapunta rito sa paraiso. Ito po yung kapag nasa apoy ka ng pagdurusa o impyerno, hindi ka na pwede lumipat. Yung iba naman po, pinapangakuha sila ay makakalipat ka pa, huwag kang mag-alala, papagdasal ka namin. Hindi po nakukuha sa ganyang parahan. Ang tamang turo, abang ikaw ay malakas, isuko mo ang buhay mo kay Jesus, kaibigan, gaya na sinabi ng Biblia, binasa natin, magbuhat kanina, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan ayon kay Jesus Christ. Ayon naman kay San Pedro, na magtanong, ano ang gagawin namin? Sabi ng mga tao sa kanila, ganun din na sinabi ni Pedro, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Ibig sabihin, sa talikuran ng kasalanan. So, anong gagawin natin? Pag tinanggap mo si Jesus, kasama na ang pagtalikod mo sa iyong mga kasalanan. Halimbawa, nabubuhay ka dito sa mundo, puro kamunduan, tigilan mo na yan, kaibigan. Hindi ka pupunta ng langit kung nabubuhay ka sa kamunduan dito. Halimbawa, matakaw ka sa alak pa more. Matakaw sa sugal pa more. Mga bisyo. Yung sigarilyo, bisyo yan. Pag bibili ka sigarilyo, yayaman yung may-ari ng kumpanya na sigarilyo. Ikaw, ano magiging yaman mo? Di cancer. Pag nagka-cancer ka, problema ng iyong pamilya, paano ka pa pagagamot? Hindi po ba? Lahat ng bisyo po bawal. Huwag na nang ipilit ang gusto ninyo. Kaya dito sa ibabaw ng mundo, para matama ang ating pananampalataya, dahil ito ang isyu natin, tungkol sa pananampalataya, ay kailangan tumigil na po tayo sa ating buhay na magdadala sa atin sa kapahamakan. Maliwanag po, sabi po kasi magsusulit tayo. Masama man ang ginawa natin, mabuti man, lahat ng yan ipagsusulit natin. So anong dapat lang natin gawin, kaibigan? Ako po, ang may papayo ko, ano ang dapat gawin? Isuko ang buhay kay Jesus. Tanggapin niyo po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ninyo.
At yung kasalanan, talikuran nyo na po. Napanood ko po yung kay Dolphy Jr. sa YouTube. Ang sabi niya, pinasasalamatan niya pa yung mga nagpakulong sa kanya. Eh bakit? Yan nabubuhay si bisyo nang kumikita, artista, may pera, may bisyo. Pero nung nakulong siya, doon niya po nakilala si Jesus sa loob ng kulungan. Nang panahon na yon, meron siyang black and white na TV. Sabi niya, napanood niya si Brother Eddie Villanueva at doon po siya nagsimulang makapaginig tungkol sa ating Panginoong Yesus, na kung saan sabi daw ni Brother Eddie Villanueva, is not religion, it's your relation to Jesus. Kaya tinanggap niya si Jesus at pagbuhat noon hanggang sa ngayon, malaya na siya. Praise the Lord. Isa na siyang pastor. Kaya ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po, no? Sana meron po kayo natutunan sa aking munting video habang naglalakad ako. At the same time, nag-exercise pa ako. Walking, maganda po sa daloy ng dugo sa ating puso. Ito. Ayan. Puso. Ayan. Puso. Di po ba? Dito po kayo sa District 1, Tondo, Manila. Nandito po ko Laliana, corner Velasquez Street. Yan. Bye-bye.